Amen. Good morning po sa lahat. Brother and sister, mga kapatid, yun po. Una sa lahat, ipapasalamat po ako sa Panginoon. Nagbabalik po sa salamat na po ako. Kasi po sa unang pagkakataon po, talaga nga naman po napakabuti ng Panginoon. He is good. Lagi nga naman po. Ngayon po, ginamit ko para sa kalaman po sa kanyang kapurihan. Amen. I-share lamang po ako sa inyo. Dito po sa Isaiah 55. 6, ang sabi po dito, hanapin mo si Yahweh habang siya matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Yun po, i-share ko lang po sa inyo. For the whole, last week po, for the whole week, syempre po, as a Christian, nagsisimba lang po tayo. Ngayon po, sinasabi natin lagi, sino ba nagpapalakas sa iyo? Saan tayo mamugot ng kalakasan? Saan yung spirit natin ang gagaling? Siyempre sabi natin kay Lord. Pero tatanungin ko po kayo, ready po ba kayo na harapin ngayon si Lord? Kaya po Hallelujah! Sino pong gusto mauna? Pero wala po, di ba? Pero ang ano po doon is yung gawain natin. Kung kanino ba talaga tayo nagsiserve. Hallelujah! Kailangan po maging good servant tayo para kay Lord. Siya ang creator natin sa umpisa pa lang po, sa Genesis. Di ba po? He created us by His Word. Siya lamang po. Hindi ko po tinitignan, bilang ako po, hindi ko po tinitignan kung gaano karami po yung gawain ng church. Kasi po ito yung sinasabi nila na sa iba, responsibility mo as a Christian. Kaya ka napapagod kasi tinitignan mo siya as responsibility for that work. Pero kung desire ng puso mo, hindi ka mapapagod. For the past, ito kung week na to, meron pa akong Tuesday Bible study, Thursday may prayer meeting kami kagabi, and then, aside from that, may mga personal na lakad ka, magsusubo ka sa airport, maghahatid ka ng kasama mo, uwi ka ng madaling araw, 2:00, and then, meron kami don't watch. Yung po is 5 a.m. in the morning. Kailangan kong gumising ng 4 or 4:30 para maka-attend po. And then, after that, nung gumising po ako, actually, ang tulog ko lang po mga 30 minutes. Ngayon yung pagising ko, sabi ko sa sarili ko, ang bigat ng pagbangon ko. Pero, sabi ko, gagawin ko ba to? Yung don't watch, para sa sarili ko, para makita ng mga kapatiran. Hindi po. Gagawin ko po ito para kay Lord. Amen. Kahit anong pagod mo, maintindihan ang puso mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Walang kapaguran para kay Lord. Lahat gagawin mo ng bukal. Wala reklamo. Hindi naman po sinasabing bawal magreklamo kay Lord. Kahit nga po sa mga struggle natin sa buhay Ako ang sinasabi ko, hindi ko po-questionin si Lord. Even sa mga struggle na binibigay niya sa akin, alam na po ng kapatiran ko ang pinagdaanan ko. Pero never ko pong question si Lord kung bakit nangyari sa akin. Instead, nagpapasalamat ako. Alam niyo po kung bakit? Sabi ko, Lord, thank you. Kasi, mas pinapatagal ko ng tao ko. Kilala din po kasi dito, nag-iiyakin. Pero ang bawat luha, issue. Pero nakakala yan eh. Bawat pumapatak na luha sa akin. Kasi po yung goodness ni Lord sa buhay ko. Sobrang pagmamahal ni Lord sa buhay natin. Yung sinasabi ng decider, na hindi aksidente ang pagpunta niyo dito. Hindi ko aksidente yun. Amen. Dati akala Hallelujah. kumakayo dito. Pero pag si Lord kumilos sa buhay mo, at ikaw mismo, hinayaan mo si Lord na kumilos sa buhay mo. Kahit yung tapag lang ng loob, yung strong na lingkuhan, yung binibigay sa'yo, magpapasalamat ka na. Wala tayong narireklamo sa buhay at hindi ka matitibag, hindi ka matitison. Walk by faith, not by sight. Kagaya naman mo sa pag-praise and worship, mag-focus ka, minsan natidistract ka sa mga katabi mo. Maingay ko anong ginagawa, ibang gesture.
nadidistract ka. Pero pag ang puso mo, ibinigay mo kay Lord, nag-serve ka. Isa po kung sinasabi ko dati, ikikwento ko lang po na sino po. Na-late kami dumating dito, sinundo ko po si Pastor na. Ngayon po, late na kami, in the middle of praise and worship, ako habang nasa labas, nakapark pa, pinapagay ko yung makina ng sasakyan ko. Ang sabi ko, paano ako magsaserve kay Lord? Kasi hindi ko na umpisahan yung umpisa eh. Kasi parang sa sarili ko, paano ko i-open yung Holy Spirit, yung ganun. Pero when I saw Pastor na, nung pumasok ako sa pinto, siya nakalood na, nakagano'n na. Sana tayo ganun din. Sa bahay ka lang, nakapix na yung heart natin to serve God. Sa praise and worship pa lang. Hindi ko naman sinasabi sumigaw kayo, magwala kayo. Pero ang tinitingnan ni Lord yung puso nyo kung paano kayo mag-serve sa Kanya. Kasi kung pupunta kayo dito, nung parang lang, yung hindi na magbukas sa loob mo. Una dyan yung mga motives natin. Bakit tayo pumunta dito? Kasi meron kang crush dito, meron kang gusto, masaya dito, yung gawain dito, after ng gawain, merong gawain sa labas, may happenings. Pero ang gusto ni Lord, unahin mo yung happening sa Kanya, yung kasiyahan ng puso mo sa Kanya, nakapiling siya, inagnak mo yun. Sobrang ingat na yun. Siguro nagsasalita ako sa sarili ko, bilang ako, pero nagsasalita ako sa harapan nyo, para maiparamdam sa inyo kung gaano tayo kamahal ni Lord. Marami sa atin nag-i-struggle. Financial, sakit. Hindi natin alam kung saan tayo lalapit. Pero tumawag kayo sa Kanya, hindi niya kayo bibiguin. Maraming salamat po. Ibigay po natin yung 100% natin sa pagpupunta sa Kanya. Even ang mga musician, ang backup singers, nasisintonado, wala sa tempo. Pero si Lord, tinutune niya yung heart natin. Kaya na importante, nakatono ang puso natin. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.